Magandang umaga po mga kapatid. Salamat po sa pagdating nyo na maaga bago sa ating panimulang oras. Na-encourage po yung ating mga kapatid na pumasok na po at magkapasimula na po tayo within a couple of minutes. At hinihingi lang po na sandaling katahimikan po bilang tanda rin po ng paggalang po sa iba nating mga kapatid na magwo-worship ngayong umaga. Salamat po. Isang magandang umaga po muli sa bawat isa. Ngayon po ay nasa huling linggo na tayo ng buwan ng Pebrero. Ika-22 ng buwan na ito, taong 2026. Huling linggo, ngunit muli bagong pagkakataon para sa pribilehiyo na muli magsama-sama para po sa gawain ng pagsamba. Atin pong pasimulan sa pamamagitan ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa buhay po ng ilan sa ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Noon pong ika-16 ng buwan na ito, Kuya Jaime Resillo, kasama po sa Tirina Pulvera at Kuya Raha Mendoza. Noon pong 17, si Ate Salm Resan. Noong 18 po, si Kuya Mark Seran, Salm Seran and Mark Seran. Noong 19 po ang ating pong Ate Dayan Herosano. 21, Joanna Joy Malazarte. At ngayong araw po, 3 pong kapatid ang nagdadaos ng karawan. Ang ating pong si Kuya Rodolfo Janice Altapat, Ate Mona Huertas at Ate Mayra Gonzales. Ganun din po, nagdaos po ng kanilang anibersaryo ng kasal, sina Mr. and Mrs. Daryl and Rosa de Luz Socorro, noon pong 18. Pagbati po muli sa bawat isa. Ang pagsamba ay ang pagkilala sa Diyos sa kanyang mga katangian at mga gawa, at ang pagbibigay ng karangalan papuri sa Kanya. Ito rin ay ang tugon sa kanyang pinamalas na dakilang pag-ibig na nahayag sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, pamumuhay, pagkapako sa krus, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo.
Ang gawain po ng pagsamba ay hindi lamang gawain ng isip, kundi maging ng ating mga puso. Isang hamon para sa atin ang lumapit sa Diyos ngayong umaga nang dala po ang ating buong pagkatao. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ngayong umaga, sa kabila ng anumang mga pangyayari o konteksto sa ating mga buhay, lalapit at maghahandog po tayo sa Diyos, may buong pagpapakumbaba, dala ang pag-ibig sa Kanya. Bilang hamon, sangayon po sa nakasulat sa awit 95:6, halina, tayo sumamba at lumuhod, tayo lumuhod sa harap ng Panginoon na ating may lalang. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Sa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, atin pong ihanda ang ating mga sarili sa mga sandaling ito sa atin pong pagsamba sa Panginoon.
awit ng pasasalamat, umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan, pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Atin pong sabay-sabay basahin ang samba. Handa, basa. Sa iyo, o kataas-taas ang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdo po naming hangad, kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Pinupuri namin kayo, o aming Diyos na mabuti sa lahat, tapat at hindi nagbabago. Pinasasalamatan namin kayo, o Diyos, sapagkat sa loob ng isang linggo, hindi mo kami iniwan. Naranasan namin ang inyong pabor, naranasan namin ang inyong grasya, naranasan namin ang inyong presensya. Sa umagang ito, iisa ang aming layunin bilang isang komunidad. Ang kayo ay sambahin at dakilain sapagkat ito ang nararapat. Pakasiya sa atin nyo, laman ng aming puso at ng aming isipan, kung kami, Panginoon, ay hindi tapat, ito ay inyong nababatid. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo na ang amin pong pagsamba ay tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. At anuman, Panginoon, na maaaring maging hadlang sa pagkakataong ito ng aming pong sama-samang pagsamba, kung mayroon kaming nagawang kasalanan sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa, sinasadya man o di sinasadya, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong inihihingi ng tawad sa iyo. Sa gayon, sa aming paglapit, hindi kami uusigin ng aming buti. At nagpapasalamat kami dahil sa kabutihan at katapatan at sa dugo ng Panginoong Jesucristo na naghugas ng aming mga kasalanan, tunay na kami ay may kapanatagan na makalalapit sa inyong harapan. Sa iyo ang lahat ng papuri, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Atin pong ialay ang ating pinakamainam na pagsamba sa Panginoon sa mga sandali na ito. Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba.
pagbasa po mula sa salita ng Panginoon. Inihikayat po at iti-encourage ang bawat isa na atin pong buksan ang ating mga hawak na Biblia at sama-sama po nating basahin ang teksto. Ito po ay makikita sa Panaghoy, chapter 3, verse 19 to 42. Ito po ang sinasabi, subaybayan niyo po habang aking binabasa. Simpait ng apdo, alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayunmay, manunumbalik ang aking pag-asa pag naaalala ko ito. Ang hindi magmaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak sa kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Hindi maikakaila sa kanya kung pinipilipit ng hukuman ang katarungan. Walang anuang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kung tayo'y pinarurusahan dahil sa ating mga kasalanan? Siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y dumalangin. Kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Magandang umaga po sa bawat isa at ngayon naman isang bahagi pa rin ating pagsamba ay ang pagkakaloob. Ngunit bago po ang lahat, sabay-sabay po nating bigkasin ang ako ay isang katiwala. Ready? Begin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at sila ang nagsisitahan dito. Inikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga materyal at tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, inikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Tayo po'y muling aawit habang nililikom po ang ating mga kaloob at handog sa Panginoon.
Inaanyahan po ang bawat isa na magsitayo para po sa pag-awit natin ng ating offering song. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit kay saging Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito. Narito po ang bawat sa amin bilang iyong mga katiwala. Ngayon po'y pinagbibigay namin sa iyo binabalik namin sa iyo ang mga kaloob at handog na ngayon nasa aming harapan. At higit sa lahat, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan dahil sa isang linggong nakalipas ng amin pong mga buhay. Kami po'y patuloy na hindi mo pinagkulang sa lahat ng aming pong mga pangailangan. Ikaw yung Diyos na patuloy na kumakatagpo sa bawat sandali ng aming pong mga buhay. Hindi ka po nagkukulang sa amin. Lahat ng aming pangangailangan ay tunay nga pong ipinagkakaloob mo sa mga bagay na iyong itinakda. Salamat, Panginoon, at alam namin na ang lahat nga na meron sa aming pong mga buhay, itong lahat ay nagmumula sa iyo. Wala po kaming karapatan, ang lahat ay nagmumula sa iyo. Kaya maging yung hanap buhay na meron kami, ang lakas na meron kami, lahat ng ito'y kinikilala namin na ito'y nagbuhat sa iyo. Kaya marapat sa aming pong patuloy na pagsamba, patuloy ka naming pasalamatan at patuloy na italaga ang aming pong mga buhay, ang aming mga sarili bilang buhay na handog sa iyong harapan. Salamat sa iyo, aming Panginoon, kaya ang lahat po ng ito ay aming ibinabalik na may papuri at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at makibasa po kayo sa akin. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng unang Juan, kabanatang 3, talatang 11 hanggat 24. Unang Juan, kabanatang 3, mga talatang 11 hanggang 24. Ako na lamang po ang babasa at tunghayan po ninyo sa inyong sipi ng banal na kasulatan. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin ito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesu-Kristo
at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang mga salita, tayo po yung makakaupo na. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, napakaganda po ng ating mga awitan. Nagpapahayag sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang mga ginagawa, sa ating mga buhay. Hindi natin kayang sundin ang Kanyang utos, hindi natin kayang parangalan ng Diyos kung hindi natin tunay na nakikilala siya at kung ano ba ang Kanyang mga ginawa at patuloy na ginagawa para sa bawat isa sa atin. Isang pribilehiyo po muli na makatayo sa inyong harapan ngayong umaga upang magdala po ng mensahe ng ating Panginoon. Tayo po muna manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa malayang pag-aaral muli ng iyong mga salita. Patuloy ko po sa iyo pinagkakatiwala na ang mensaheng ipapahayag ngayon ay patuloy na tumimo sa puso't isip ng bawat isa sa amin. Higit na maunawaan ito sa aming mga buhay at patuloy na dakilain ka dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig na ipinadama sa bawat isa sa amin. Kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa, maging sa akin na magdadala ng iyong mga salita. Bigyan niyo po akong karunungan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. May pahayag ang iyong mga salita na nandoon ang kalinawan at nandoon ang mga katotohanan na ipapahayag ngayon. Kaya sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, naitanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung tunay nyo bang iniibig ang Panginoon? Kung ito ba'y totoo sa inyong mga puso o ito'y hanggan lamang sa inyong mga labi? Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, patuloy natin nararanasan ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, ang Kanyang habag, ang Kanyang paggabay. At sa iba't ibang kaparaan na nararanasan natin ang Kanyang pagmamahal. Nung una pa man sa lumang tipan, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay paulit-ulit nang nabanggit. Hanggang sa bagong tipan, sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus, ito'y paulit-ulit niyang binigyan diin. Maging sa pangangaral ni Apostol Pablo at ni Apostol Santiago. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dahil ang pag-ibig ang sentrong tema ng Kristyanismo. Ito'y pag-ibig na hindi katulad sa paraanan sanlibutan. Ito'y may mataas na pamantayan at ito'y inuutos ng ating Panginoong Hesus na dapat tularan at makita sa tunay na alagad. Dapat makita sa mga mananampalataya ang kaibahan at natatanging kalikasan na ibang pamumuhay at dalisay na pag-ibig. Nagpapatuloy po ang ating 2026 annual theme, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng Diyos, lumalakad na may kababaan sa bawat makadiyos na pagnanais. Sabi ay isang komunidad. Hindi po isa lang, isang komunidad. Kaya naman patuloy ang pagbibigay diin sa pulpitong ito, sa ating mga pag-aaral, sa mga virtual, kung paano higit tayong makakapagtalaga ng ating mga sarili at makakalakad na may kababaang loob para sa kapurihan ng ating Panginoon. Gayon din ang ating annual verse
mula sa Isaiah 66:2. But this is the one to whom I look, he who is humble and contrite in spirit, and tremble at my word. Ang nais, ang hinahanap ng ating Panginoon ay mga taong mapagpakumbaba, may mga pusong nagsisisi, may takot at panginginig sa kanyang mga salita. Yung takot at panginginig, kumbaga, nandun talaga yung paggalang, nandun yung respeto, nandun yung pagkilala sa salita ng Diyos. Maging ang ating pulpit preaching team ngayong February, a people committed to God's truth, obeying in love. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng Diyos at sumusunod ng may pag-ibig. Sinasabi po ng Juan chapter 13 verses 34 to 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan, kung tutuusin, hindi naman to bagong utos talaga. Sa lumang tipan pa nga lang, ito ay nabanggit na. Ito'y patuloy lang binibigyan din upang ipaalala sa atin na napakahalaga na ibigin natin ang bawat isa kung paano ang Diyos ay tunay na nagpadama at nagpahayag ng kanyang tunay na pag-ibig. At dahil ngayon ay February pa rin naman, ito na yung last Sunday, patuloy na tungkol sa pagmamahal ang ating pag-uusapan. At ngayong umaga, ang title ng ating pag-aaralan ay The Relationship of God and His People. Yan, doon nga po sa binasang teksto kanina sa unang Juan chapter 3 verses 11 to 24. Yan, pinakita po yung relasyon ng Diyos at ng kanyang mga pinili. Yung mga dahilan po ng pagsulat ni Juan sa kanyang aklat na to, ang hikayatin at mamuhay na may pagkakaisa sa Diyos. Yan, dahil noong time na yon talagang may mga hidwaan, may mga kalituhan, dahil sa mga naglipa ng mga maling turo. Yan, babalalaban sa pagsunod sa maling turo. Ito'y turong na bababatay sa panimula na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talaga tao. Yan, pinaniniwalaan natin na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit dito ay sinasabing hindi talaga tao. Mga bulaang guro na nagtuturo na dapat maging malaya tayo at may walang kaugnayan sa daigdig upang maligtas. Yan, meron silang sariling paraan din ng kaligtasan. Ngunit sa atin, ang Panginoong Hesus lang ang daan ng kaligtasan. At itinuturo din na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o pag-ibig sa kapwa. Yan, talagang binabaluktot po nila. At bilang pagsalungat sa turong ito, nilinaw ng sumulat na si Jesucristo ay tunay na naging tao. Binigyan din niya ang kailangang mag-ibigan ng lahat nang nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Yan, dapat talaga makita sa bawat isa na nananalig sa Panginoong Jesus, nagtitiwala tayo sa Kanya at dapat makita talaga yung tunay na pag-iibigan. May pagkakakilanlan ang tunay na pag-ibig. Ito'y nagmumula sa Diyos at ito'y ibang-iba sa sanlibutan. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Maraming tao na nagpapakilala ng maling halimbawa at nagtuturo ng maling kaisipan tungkol sa pag-ibig. Yan, makikita natin sa social media ngayon, di ba? Napakarami ng yung mga pambabatikos sa mga mananampalataya na nagpahayag ng pag-ibig at pagsunod sa Diyos na hindi ito makita ng sanlibutan na ito ba ay tama. Kumbaga'y binabatikos nila at binibigyan ng kasiraan kasi hindi nila tunay na naunawaan yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Tayo binababalaan na mag-ingat sa kanila
Dalawa lang ang pamilyang mayroon sa mundong ito. Dalawa lang daw po. Ang pamilya ng Diyos at pamilya ng Diablo. Ang anak ng Diyos at anak ng Diablo. Saan ka kaya dito? Ang nagpapatuloy na kasalanan ay kampon ng Diablo. Naparito ang Panginoong Hesus upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak ay hindi na magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y bago ng nilalang. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Yan, doon pa lang nilinaw na. Ang anak ng Diyos ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Ito'y patuloy na binibigyan diin sa pulpitong ito, lalo na sa panahon ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo at kung sino ang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Binigyan din ni Juan na dapat tanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos at kung sino man ang hindi tumanggap dito ay hindi tunay na Kristiyano. Yan, marami pong mga samahan ang hindi naniniwala ng ating Panginoon ay anak ng Diyos, na siya lamang ay isang propeta. Kaya marami pananampalataya ang hindi talaga ito tinatanggap. Dahil sabi nga, nadirimlan ang kanilang mga kaisipan. Kaya naman, masasabi nating isang biyaya lamang talaga na naunawaan natin ito. Yan, at ngayong umaga, tatalakayin natin yung mga katotohanan mula sa the relationship of God and His people. Una, bunga ng kawalang pagsunod sa utos na mag-ibigan tayo. Ito yung mga bunga. Ito yung mga makikita natin. Una, pagpatay. Ang pinakamahuling pagpapahayag ng poot. Alam na po natin ang karamihan dito ng kwento ni Cain at ni Abel. Yan, si Cain ang panganay na anak ni Adan at ni Eva. At si Abel naman yung bunso nung panahon pa lang na yon. Si Cain ay naging isang magsasaka at si Abel naman ay naging isang pastol. Yan, nung time na nag-aalay sila sa Panginoon, sabi nga ay kinalugdan ng Panginoon ni Yahweh ang handog ni Abel. Bakit? Kasi sabi nga, di ba siya isang pastol, inaalay niya yung pinakamainam na parte ng hayop sa Panginoon. Di ba yun ang gusto ng Lord, yung pinakamainam, hindi yung may mga kapintasan. At ito'y kinalugdan ng Diyos. At yung kay Abel, yung kay Cain ay hindi. Malamang yung kay Cain ay may mga butas-butas na magsasaka, di mga prutas, gulay. Malamang hindi yung talaga yung pinakamagagandang klase. Kung ano lang siguro yung nakita niya maayos na, yun na yung pinaresent niya kay Lord. At hindi po ito naging katanggap-tanggap sa Diyos. At dahil dito, nagsilakbo yung galit ni Cain sa Panginoon. At siyempre, kay Abel. At dito, nangyari yung pagpatay. Yan, dahil sabi nga rito, sa kabila ng parehas na sila'y nag-alay, ang magkapatid na Cain at Abel, kay Yahweh kinalugdan ang kay Abel, ni Yahweh ang kay Abel, dahil sa pag-ibig na kalakip. Ang ginawa ni Abel kumpara kay Cain ay walang pag-ibig, at ito'y hindi nalingid sa ating Panginoon. Ito ang marami sa tao ngayon, na ayaw gawin ang tama, subalit naiinggit at galit sa gumagawa ng matuwid. Di ba, baligtad na po ang panahon natin ngayon. Galit ang tao sa gumagawa ng matuwid. Yan na po yung katotohanan ngayon. Ito ang dahilan ng pagpatay ni Cain kay Abel.
Babala, huwag tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Siya'y hindi tunay na anak ng Diyos. Maraming tao ang ganito. Waring kumikilala sa Diyos, may anyong kabanalan, nasasabing relihiyoso, subarit darating ang panahon, lalabas at lalabas yung kanilang tunay na kulay, ang kanilang tunay na ugali, at makikita kung ano talaga sila. Yan, mahirap itago itong mga ganitong mga kalagayan. Napakahirap. At biyaya lang ng Panginoon kung paano natin ito mapapagtagumpayan. Sila ay napopoot at kalaban ng Diyos. Sila'y galit sa katotohanan at laban. Dito, ang pag-ibig nila'y ang sanlibutan. Ang mga gawain nila ay hindi dapat pagtakhan. Dahil ito ay tunay na nagaganap na noon pa man hanggang sa ating kapanahunan. Una ay pagpatay, pangalawa ay poot. Yan, di ba sa 10 utos, nung una, huwag kang papatay. Ito ay literal. Huwag kang papatay, kikitil ng buhay ng isang tao. Ngunit, sabi nga, sa paningin ng ating Diyos, ang poot ay kaparehas na ng pagpatay. Diba? Yan, binigyang diin na ang poot ay binhi na magbubunga o magbibigay daan sa pagpatay. Yan, kasi magalit ka nga lang na matindi sa iyong kapwa. Sinasabing, pumatay ka na. Yan, nagtanim ka ng galit, hindi, kumbaga talagang binabalak mo kung paano ka makakabawi. Yan ang normal na tao. Hahanap at hahanap ng pagkakataon na makabawi. At pinatunayan ito ni Cain. Dapat na walang puwang ang poot sa buhay ng isang mananampalataya. Kung normal ito sa isang taong walang pagkakilala sa Diyos, dapat hindi po sa isang tunay na mananampalataya. Kaya siyasatin mo ang iyong sarili. Kung ikay may galit na kinikimkim sa iyong puso, tao lang tayo, nakakaranas tayo magalit, lalo na kung may dahilan para magalit. Pero yung magkimkim ka ng galit sa iyong puso at mag-isip kung paano ka babawi, gaganti sa ginawa sa iyo, kung ikay mananampalataya, mag-isip-isip ka. Isuko sa ating Panginoon at pagsisihan, hilingin na baguhin tayo sa ating abang kalalagayan. Yan, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili sa ganong kalalagayan. Ngunit, maaari nating isuko sa Panginoon, hingin ang kanyang tawad at hingin ang kanyang gabay kung paano natin ito mapapagtagumpayan. Kasi mahirap yung may galit, may puot tayo sa puso natin. Tiyak na hindi tayo panatag. Sa isang mananampalataya, ewan ko sa hindi mananampalataya, kasi normal nga lang sa kanila yun eh. At ikatlo, kawalang interes sa pangangailangan ng iba. Ang panukat upang makilala ang tunay na pag-ibig ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi nga sa John 3:16, inalay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mali yun sinasabi ng iba na sa February 14 daw matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Hindi po. Sa John 3:16 po. Kung ang isang tao ay walang pagpapahalaga, malayo ang loob, walang pakikisama, walang malasakit, walang pagsasakripisyo, lalo na sa mga bagay na espiritual, hindi siya tunay na Kristiyano. Yan, kaya nga yun sinabi kanina sa yung binasa kanina ni Kuya Leo. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Yan, kahit hindi na yung may kaya, kasi pag may kaya dito, ibig sabihin talagang iba yung buhay eh. Kung tayo may kakayanan tumulong,
at parang wala tayong pakialam, masasabi na ba nating umiibig tayo sa Diyos? Yan, sa ating komunidad, patuloy na naipapadama ang pag-iibigan sa iba't ibang kaparaanan. Makikita natin sa mga message, lalo na sa praying asuhan, yung mga kapatid natin na nangangailangan, sa iba't ibang mga sitwasyon, di ba? Pinupuri natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na nandun ang pagtulong sa iba't ibang kaparaanan. Dahil doon nakikita talaga yung meron tayong pakialam sa ating kapatid sa Panginoon. At yun ang nais ng ating Panginoon. Hindi niya nais na ang pag-ibig natin ay hanggang bibig lamang. Ngunit wala namang ginagawa. Ang Kristiyanong pag-ibig ay naipapahayag, naipapadama sa paraan ng Kristiyanong paglilingkod. Ano ba ang tunay na kalagayang relasyon sa kapatid? At siya sa atin din ang saloobin natin sa mga hindi mananampalataya. May pagpapahalaga ba tayo at pagnanais na madala sila sa Panginoon? Yan, sa mga hindi mananampalataya, may pakialam ba tayo sa kanila? O bahala na sila sa buhay nila. Yan ang gusto nila eh. Ganun ba? Sa ating mga mahal sa buhay, minsan mo nang nabahaginan, hindi nakinig o minasama ka pa. Ganun na lang ba yun? Sige, wala na akong pakialam sa'yo, tapos na ako sa'yo. Ganun ba tayo? O naandun yung pagdulog natin sa Panginoon, kung hindi natin sila mabago, nandun yung pananalangin natin para sa kanila. Meron ba tayong ganong puso? O ang ating mga laman ng isip, basta okay tayo sa Panginoon, ayos na yon. Tandaan po natin, ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa harap ng Panginoon. Huwag po nating isipin tayo ligtas na. Habang nandito po tayo sa mundong ito, sabi nga, nandun yung process ng sanctification. Patuloy tayong binabanal at kasama ito sa bahagi. Kung paano natin ipapadama. Kung paano natin ipapadama yung pag-ibig, pagmamalasakit sa ating kapwa. Kapwa mananampalataya at kahit na sa mga wala pa sa ating Panginoon. Yan dito ipinakita ang bunga ng kawalan ng tunay na pagsunod sa utos ng Diyos. At sabi ko nga kanina, hindi ito magagawa ng mga taong hindi tunay na nakikilala ang Panginoon. Paano mo susundin ang utos ng Diyos na mag-ibigan? Kung una, hindi mo naman tunay na iniibig ang Diyos. Pero, kung tunay po nating kilala at iniibig ang Diyos, tiyak, magagawa nating ibigin din ang ating kapwa bilang pagpaparangal sa ating Panginoon. At sa ikalawang bahagi, mga pakinabang ng pag-ibig para sa tunay na Kristiyano. Bunga ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Una, kasiguraduhan sa kaligtasan. Yun nga po, ang makakagawa lang ng tunay na pag-ibig sa kapwa ay yung may tunay na kaugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay tunay na may relasyon sa Diyos, patuloy na binabago ng Diyos, at siya naman ay patuloy na sumusunod sa Diyos. Kaya masasabing may kasiguraduhan siya sa kanyang kaligtasan. Kilala ng Diyos ang sa kanya at binibigyan niya sila ng kapanatagan. Ang pamumuhay na may pag-ibig sa iba sa kabila ng mga tiisin sa mundo ay nagpapakita na ang mga mananampalataya ay katulad ng ating Panginoong Hesus. Tatanggapin niya at makakasama niya sa pangwalang hanggan. Yan, napakaganda po ng magiging resulta pala ng bunga ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Maranasan natin yung tunay na kasiguraduhan ng kaligtasan. Kasi marami rin naman nagsasabi na sila ligtas. Ngunit tunay, wala namang pag-ibig sa kapwa. Di ba po?
Marami pong ganang tao. Sila'y ligtas, ngunit hindi makikita yung tunay na pag-ibig sa kanilang mga buhay. Ikalawa, kasagutan sa panalangin. Ang pananalangin ay pagtawag at pagpapakababa, pagtitiwala at pagpapasakop sa Diyos. Ang makakagawa lamang ng mga ito ay mga tunay na umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Nalulugod ang Diyos sa kanilang pananalig, pag-ibig at pagsunod, kaya makakaasa sila sa pagtugon niya sa kanilang mga panalangin. Yan, hindi naman ito sinabi na pag ito talaga nagagawa mo, 100% pag nanalangin ka, ibibigay agad ni Lord. Siguro naunawaan niyo po yung sinasabi ko. Pero may kasiguraduhan na didinggin ito ng Diyos. At dahil ang tunay na naliwanagan mula sa pag-ibig ng Diyos ay alam ang kanyang hihilingin sa Diyos. Hindi katulad ng mga sabihin ng hindi ganong malinaw ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Kahit na mali, kahit na alam nilang labag sa utos ng Diyos, ito'y hihilingin pa rin nila. At gagawa sila ng sarili nilang paraan na parang sa huli titignan ng iba ay tama rin naman pala. Mali po. Dapat ang pagdulog natin sa panalangin, tayo mga mananampalataya, alam natin sa sarili natin kung ito'y kalooban o hindi ng Diyos. Di po ba? Kaya lang may katigasan minsan ng ating mga ulo Pinipilit pa rin natin yung mga hindi dapat. Pero yung nandun yung kalinisan ng ating paglapit sa Panginoon, ng ating mga ninanais, titiyakin ko po sa inyo, ito'y pagkakaloob ng Diyos. Maring hindi ora mismo, pero ito'y pagkakaloob niya. At ikatlo, nananatiling presensya at pagbibigay lakas ng banal na Espiritu. Sa kanyang biyaya, makatitiyak tayo sa pananatili, pagtulong, pagtuturo at paggabay ng banal na Espiritu. Siya ang tatak na nagpapatunay na tayo ay sa Diyos. Siya ang patnubay na kailanman ay hindi lilisan sa tunay na mananampalataya. Sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, mamamasdan ang malinaw na pag-ibig, pagbabago sa buhay, at kapangyarihan sa paglilingkod. Yan, nandun po yung pananatili ng presensya ng Diyos. Nandun yung pananatili ng banal na Espiritu. Kasi po, ang banal na Espiritu ay sa tunay na mananampalataya lang nananahan. Hindi po ito sa lahat ng tao. Kaya, ang pinananatilihan ng banal na Espiritu, sabi nga ay mamamasdan ang malinaw na pag-ibig, pagbabago sa buhay, at kapangyarihan sa paglilingkod. Yan, patuloy po tayong binabago. At hindi po natin kayang baguhin kasi ang sarili natin na, sige, ngayong Monday, magbabago na ako. Hindi na ako magagalit, hindi na ako mapupuot sa kapwa. Hindi po natin kaya yon. Ngunit sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, maring unti-unti mapagtagumpayan natin yan. Unti-unti matanggal sa puso natin yan. Maring hindi mawala, makaranas pa rin tayo magalit, pero pagkatapos noon ay wala na. Walang kim-kim na natitira sa ating puso. Walang hinanakit. Ganun nawa ang makita sa mga tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya dito makikita talaga yung kaibahan ng taong sumusunod sa utos ng Diyos. Mga taong may tunay na kaugnayan sa Diyos. Ipinakita dito yung malaking kaibahan ng taong hindi tunay na umiibig sa Diyos. Sila yun na andun lagi yung pagsuway. Sila yun na andun lagi yung reklamo. Ngunit sa mga tunay na naliwanagan, sa mga tunay na mananampalataya, madadama natin ang pag-ibig ng ating kapwa dahil sa ating Panginoon. Hindi ang Panginoon ang literal na mayayakap sa iyo, magbibigay sa iyo ng payo,
personally, pero gagamitin ng Panginoon ang ating kapwa mananampalataya para ipadama ang kanyang pag-ibig sa iba't ibang kaparaanan. Iko-comfort niya tayo, palalakasin niya tayo, encourage niya tayo. Kaya naman mapalad ang isang mananampalataya na kabahagi ng isang tunay na Kristiyanong komunidad, kung saan ang pag-ibig, ang pagkilos ng Diyos ay ating mararanasan, tulad ng ating napag-aralan ngayong umaga. At bilang aplikasyon, ang tunay na pananampalataya ay kinakikitaan ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Yan, hindi po maaring hindi. Pag hindi po ito nakikita sa iyong buhay, mag-isip-isip ka na po. Ikalawa, ang nananatili sa tunay na pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa buhay ang pagbabago. Yan, dapat po nakikita yung pagbabago. Kung dati wala tayong concern sa ating kapwa, wala tayong malasakit, wala tayong pakialam, dapat ngayon makita na kahit ikaw sa sarili mo, uy, ba't nagagawa ko na yon? Diba? At may kagalakan ka pag nagawa mo yon, diba? Yun ay sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. Yan, wala pong umiibig sa Diyos na hindi sumusunod sa kanyang utos. Tandaan po natin, hindi lang po 10 utos ang meron po tayo. Diba? Kung babasahin po natin ang Biblia, hindi lang naman talaga 10 utos ang sinabi ng Diyos. Napakarami po dyan. At dapat makita po ang pagsunod natin bawat sa lahat ng ito. Hindi po kailangan maging perfect, pero dapat makita talaga yung tunay na pagsunod natin sa utos ng Diyos dahil tayo ay mga mananampalataya na nagsabi na ang Diyos ay pag-ibig. At bago po tayo magtapos, being a Christian is not just about attending the church every Sunday. It is about living and walking in life with Christ every day. Loving God with all your heart, mind and soul, obeying His word, and loving your brother and sisters in Christ as you love yourself. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po muli sa liwanag ng iyong mga salita. Patuloy niyong ipinakita sa amin ang kaibahan ng taong may tunay na pag-ibig sa iyo at mga taong walang tunay na pag-ibig sa iyo. Nawa, Panginoon, kung sa mga naranasan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, yung sinasabing nakataan kami ng walang pag-ibig sa iyo at sa kapwa, tulungan niyo po, Panginoon, kami na mabago. Dahil sa aming mga sariling lakas, galing, mga diskarte at pagnanais, hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Tulungan niyo po kami mula sa liwanag ng iyong mga salita na talagang makilala ang aming Panginoong Hesus na siyang tunay na nagpadama ng tunay na pag-ibig. At kami namang mga tagasunod niya, nagsasabing mga alagad niya, mga nagsasabing mga tunay na mananampalataya, ay kakitaan ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa aming kapwa. Patuloy na maranasan nawa namin ang iyong mayamang biyaya at habag, Panginoon. Patuloy nawa kaming maging pagpapala sa iba't ibang kaparaanan sa komunidad na aming ginagalawan at makita ang tunay na pag-ibig namin sa iyo. At kahit na sa mga taong walang tunay pang pagkakilala sa iyo, gamitin niyo po kami ng iyong pag-ibig ay ipadama rin sa kanila. Upang sila man din, Panginoon, ay makadama, makaranas ng tunay na pag-ibig na nagmumula lamang sa aming Panginoong Hesus. Kaya muli, sa inyo na yung patuloy pinagkakatiwalaan lahat ng ito. Sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Bilang tugon, awitin po natin, Ako'y kay Jesus. Ayaw po lahat ay nagsipayo. Sa akin ni Kristo, di nagmamaling, di nagbabago, buhay niya ay inihandog ng ako'y matubos. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanang sa mundo, at langit ay dating. Buhat sa lusa ng kasalanan, iniligtas ako ng lubusan. Ang buhay ko ay hawak niya, dahil ako'y kanya. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanang sa mundo, at langit ay dating. Sa aking puso'y nag-uumapaw ang kagalakan. Sa bawat araw, buhat ng iligtas ni Jesus. Sa ligaya'y lubos. Ako ngayon'y kay Kristo, si Kristo ay akin. Kahit pumanang sa mundo, at langit ay dating. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula po ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po, Pastor JR, para sa mensahe ng Panginoon. At para po sa ating mga nagpapatuloy na gawain sa loob ng isang linggo, praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday po, contact Kuya Carlo, alas 6 a.m. po. At ang ating prayers one, OFW, every Saturday, 8 a.m. CE, virtual class, Tuesday, 7 to 8:30 p.m.
And every Wednesday po, 8 a.m., day of prayer and fasting kick-off. 12 p.m., day of prayer and fasting, engaging and accountability. Wednesday pa rin po, 3 p.m., day of prayer and fasting and session. Praying as one, Wednesday po, online 7 to 7:15 a.m. Hope meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. C4 Family Live every other Friday, 6:30 to 7 p.m. Brian as one, Friday, 7:15 p.m. Jail Ministry every other Saturdays, 2:30 p.m. SBC and Sambahayan as scheduled, and Better Together Partners in Prayer as scheduled po. Karagdagang announcement po, launching of Project Timothy, 9 a.m. to 9:20. Seniors Fellowship, 9:20 a.m. sa Hope Center. Rohi SBC, 9:30 a.m. sa Discipleship Building. Couples Fellowship, 10 a.m. sa Hope Center. Wala pong USBCCI class. Rohi Lamb Formation, February 28, Saturday, 8 a.m. to 11:30 a.m. Sa mga wala pa pong C4 calendar, maaari po pong humingi at sa mga may gusto pong bumili, lumapit lamang po kay Ate Pe. 45 pesos po ang isa. Meron po tayong isang bisita. Invited po ni Ate Angie Briones, si Bailey, dating Ginoo. Sige po. Yun lamang po at magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po'y muling magsitayo sa atin pong pag-awit ng atin pong pangwakas na awit. Tayo'y isa sa ating pagsamba kay Jesus na ating Diyos. Ang buhay natin ay puspos, ang bawat isa mag-alay ng iba yung pagsinta. Huwag nang isipin ang ugali kapag maringin. Pag-ibig, magkapay-akbay, tayo'y magmahalang tunay. Lahat magkamuklod, kay Jesu Kristo'y malugod. Magpakailanman, magkaisang walang hanggan. Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. Magkapay-akbay, tayo'y magmahalang tunay. Lahat magkamuklod, kay Jesu Kristo'y malugod. Magpakailanman, magkaisang walang hanggan. Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. Sa lupa'y pabatid, tayo ay magkakapatid. Sa lupa'y pabatid, tayo ay Purihin po ang Panginoon at tayo po ay makakaupo na.